Testing ko ulit para marinig nyo Oh my god. Na lumalaban pabalik na yung ano niya, brake lever niya, lumaban na, pumitik na pabalik pa ganun. Ganun talaga yung ano niya, yung front brakes niya. Sorry guys, yun. So yun guys, NMAX 2020 babangga pa. So medyo gabi na tayo ngayon kasi gusto ko makita yung ilaw niya. Kaya lang hindi rin kita dito dahil nga masyadong hazard ako. Masyadong maliwanag din ang mga ilaw. Pero mapakita ko sa inyo. So nandito ako ngayon para klaruhin yung mga nangyari dun sa unang brake test ko. Kasi una sa lahat marami nagsabi na medyo hilaw pa, madaming umiyak dun sa brake test na bakit may parang skidding sound yung NMAX 2020. So ngayon nandito ako para iklaro yung mga bagay-bagay na yun. Kasi una sa lahat kaya ako in-upload yon dahil gusto kong matuto. Napapansin nyo ba wala halos mga motovlogger na malalaki na nagsasalita about dun sa braking system ng NMAX. Kaya ngayon papakita ko sa inyo. Okay, bubuksan natin. Una sa lahat yung ilaw. Grabe naman, dumi pa. Galing kasi ito sa biyahe, no. Ilaw niya ganda, no. So tetesting ko kung yung bato sa gabi. Ganito kasi nangyari doon guys. Pero bago yun, papakita ko lang yung ilaw sa likod. Ito kasi pinanagustuhan ko Yun, no. Ang ganda na ng ilaw niya sa likod. Yung ilaw sa likod ang nagustuhan ko. Yung ilaw sa unahan din maganda, pero parang mas trip ko yung dati. Ayan, no, ganyan bato niya ng ilaw. Medyo bitin pala, hindi rin ganun kaliwanag o dahil malikabok lang. Pero testing na din natin. Ito ang nangyari kasi noon guys, nung unang-una dun sa brakes ko, di ba nagkamali ako ng sabi. Kasi sabi ko dun sa kaliwa is front brake, sa kanan naman is rear brake. Nangyari kasi noon guys, nung time na yon, kakagawa ko lang ng video dun sa NMAX na 2020 na nirantro ko yung kanyang specs. Tapos bali ang nangyari is medyo sumakit na ulo ko nung kasi umaraw umulan. So nalito lang ako ng konti. So tao lang din naman nagkakamali. Tapos hindi ko na siya na-edit kasi by that time guys, nung time na yon, para sa mga dati kong subscribers siguro alam na nila na nasira yung laptop ko. So wala pa akong kakayanan mag-edit doon. Nag-edit lang ako sa cellphone ko na medyo luma na rin at nasira na rin nung time na yon. Kaya hindi ko na na-edit kung ano ba yung rear brake, ano yung front brakes. But anyways, try natin. Alright, wala namang ba't dito sa na to walang skidding. Pero grabe kasi dry nung na yun Ang nangyayari kasi doon guys, ang explanation doon kung ba't may skidding sound, hindi naman may problema or wala namang issue yung ABS niya talaga for me, no. In-upload ko siya para matuto ako kasi by that time miski ako is medyo ignorante kung bakit ako nagkaroon ng skidding sound. Dahil ang nakalinya sa akin nung mga time na yon is yung Yamaha Mio Gravis, yung mga Yamaha scooters noon, hindi ko siya napapaskid. So ang kinaibahan pala itong NMAX na to, NMAX 2020, mabigat siya, naka disc brake, ABS yung harap at likod, kaya may skidding sound kasi nga una sa lahat mabigat siya. So magkakaroon ng tendency na mag-lock agad yung brakes. Pero dahil nga ABS siya, nangyayari bumibitaw-bitaw, no, nagsosoli-soli dito. Kaya nung time na yan parang nagulat ako kasi nga naka-line up sa akin yung Gravis. Hindi ko mapalak yun talaga kahit anong mangyari dahil siguro magaan nga yung motor na yun. Pero ito, naglalak siya. Ngayon nung tinry ko, tingnan mo, rear brake ha, kaliwa. Rear brake at 40. Sa 40 ko naramdaman hindi masyado, hindi madulas yung gaan na to. Kapag hindi ka nag-hesitate sa sa kanyang pagpreno, kasi ang tinetesting ko kasi guys, yung talagang bigla ang preno. Ibig sabihin yung talagang ipigain mo siya ng
malakas, hindi yung dahan-dahan lang. Kapag dahan-dahan lang piga mo, natural lang na wala kang maramdaman na skidding or lock. Pero yung biglaan, tapos solo brake lang, solo rear brake lang, mararamdaman mo talaga na gagana yung ABS. Maglalak siya gaya na nangyari sa akin dun sa isa. Dahil dun talaga binigla ako, malakas talaga yung grip. Pero kung dahan-dahan mo lang siya i-grip, hindi siya magsosole, hindi siya maglalak. Tapos unahan naman, try natin kanan at 40 or 45. Solo lang muna naman. Hindi mo naman yung kalsada, pero maulan ngayon guys. Okay, so unahan talaga, ang ganda talaga ng brakes niya sa unahan. For stopping power talaga. Dito sa unahan, hindi ako nakakaramdam ng lock kahit biglain ko. Hindi ako nakakaramdam na mahirap paganahin yung ABS niya sa unahan. Hindi ako nakakaramdam na nagsusoli siya sa daliri ko. Yung kanyang brake lever, hindi ko nakakaramdam. So yun nga, ang explanation nun kung bakit nag-i-skid. Nag-research ako ng gusto and nakita ko talaga normal lang na mag-i-skid pa rin siya. Pero kapag dinignan mo yung bakat ng gulong niya, patsi-patsi or parang hindi siya tuloy-tuloy. Kapag kasi non-ABS tapos nag-skid, makita mo yung bakat ng gulong niya dahil isang diretso lang. Yung ABS version, nag-skid pa rin ako dahil mabigat ang motor, tapos binigla ko yung kanyang preno. Pero patsi-patsi, ibig sabihin nag-lock, bumitaw, nag-lock, bumitaw dahil sa ABS. So ibig sabihin, imbis na mag-skid ako, pine-prevent niya yung rear brake na mag-lock, kaya ang nangyayari, bumibitaw-bitaw siya at nagsusoli siya sa kamay ko. Yun yung napansin kong kaibahan. Yun yung napansin kong kaibahan sa non-ABS at ABS. Ngayon, sa mga hindi naman bibili ng ABS version, huwag kayong mag-alala kasi ang galing talaga ng Yamaha sa braking system. Dahil yung kagayang anong Mio Gravis na tinry ko, hindi ko mapalak ang rear brake nun guys, kahit na biglain ko. Okay, hindi ko pa na-try siya sa sobrang alikabok or maputik na daan. Syempre, madidisgrasya tayo no kung sakaling mapalak ko yun, di ba? So, hindi ko pa siya ni-risk doon. Sa ganitong daan, yung tuyo or medyo basa, humid na daan, medyo may konting bakas ng ulan, hindi mo siya talaga mapapaskid, no, yung mga Gravis ganyan. Pati ito, maganda talaga ang braking system nila. Kaya yung iba kasi nagtaka, nag-cause ng confusion. Una nga sabi ko hindi ko na siya mai-edit dahil wala nga akong kakayanan mag-edit by that time. And then pangalawa, nagkamali ako. Kaliwa, nasabi ko front brake, kanan, nasabi ko rear brake. Nagkabaliktad siya. Pero overall, in total, isa pa ako natin, no? Kasi totoo lang, simula noon, medyo nag-aalangan ako, natatakot ako mag-brake test. Pero hindi naman siya hadlang para huminto tayo sa mga accurate na reviews. Grabe talaga hatak ng NMAX guys, grabe. Masasabi ko na solid. Yung hindi ka mabibitin sa mga overtake, hindi ka mabibitin kung gusto mo mag-overtake sa paahon, ganyan. And yung seat niya is very comfortable din. Sige, at 40 sa mag-brake tayo dito. At 40s. Yan, halos 50 na nga ito. Doon tayo sa straight. Ayun yung sinasabi ko. Naman ko kung narinig nyo, no? Nag-skid siya kasi mabigat yung motor. Bigla talagang grabe yung yung grip ko doon sa part na yon. So mag-skid siya pero nagsusoli sa kamay ko. So hindi ako na-aksidente, hindi ako na out of balance. So ayun yung safety feature ng NMAX na masasabi ko. Mag-i-skid pa rin siya. Ang purpose lang naman kung bakit ko tinatry yung separate na brakes, para ipakita sa inyo yung kakayanan ng rear brake lang itself, tapos front brake lang individually. Pero sa totoong buhay or sa totoong pagdadrive, usually dapat both brakes talaga tayo. Kaya lang kapag may mga newbie, may mga baguhan, or may mga incident na hindi mo maaasahan na bigla ka na lang magpepreno,
doon mo talaga malalaman, bawa ito lang talaga, o bawa may ginagawa ka sa isang kamay mo, nagkakamot ka, tapos bigla ka napapreno sa kaliwa lang, di ba? Doon mo masasabi na safe ka pa rin. So nandito ako para i-explain yung mga bagay na hindi ko alam kung mag-gets ninyo, pero sana mag-gets ninyo. Medyo matagal na rin yung video na yon, hindi na rin ako masyado nagsalita doon about doon, pero dahil nga nagkaroon yung kaibigan ko ng NMAX 2020, shoutout kay Sarkis, kaya naisipan ko na i-redeem na, kasi baka isipin ng iba na unsafe yung brakes ng NMAX, or baka isipin ng iba na may issues, kasi iba naman na umiiyak na hindi daw ako marunong ganyan. Okay lang sa akin yun, kasi kaya ko nga in-upload yung vlog na yun, kasi sa totoo lang hindi ko rin alam yung explanation, kasi kahit yung NMAX 2020 review ni Sir Sack of Makina, na isa sa mga iniidolo ko, hindi pa rin ako nakakita na ni-review niya yung brake, nag-brake test siya. Hindi siya nag-brake test dun eh. So nag-aantay ako sa mga mas bihasa, mas professional kaysa sa akin, na i-explain nila kung bakit may skidding, or ang grabe yung skidding sound ng NMAX 2020 sa rear brake. No, gusto ko malaman yung explanation nun. Nangyari, kaya nag-cause ng confusion sa akin, kasi nga nung that time galing ako sa Mio Gravis, hindi ko naman siya mapatunog ng gano'n, hindi ko siya mapaskid. Ang dahilan pala is magaan yun masyado, and ako magaan din, nasa around 61-62 kilograms lang ako. So ang tendency, mahirap talagang ipalock kapag ganun kagaan yung motor, and sa sobrang ganda ng braking system ng Yamaha, kaya hindi ko siya mapalock. So yun na yung nag-cause ng confusion. Nagulat ako kasi bakit NMAX ABS nakarinig ako ng skidding sound. So yun pala yung explanation nun. Una, mabigat siya. So hindi, mali yung nakaraan na mga sinabi. Kasi di ba nagtanong tayo sa mekaniko, no? Hindi ko naman sinasabi na mali yung ano niya, mali yung sinabi niya. Pero ang masasabi ko, hindi pala siya dahil sa sa madulas yung gulong kaya nakakarinig tayo ng skidding sound. Hindi dahil doon. Dahil siya sa una-una mabigat yung motor, tapos binigla ko yung preno. Isa pa. Ayun oh. Ito siguro kasi medyo maano na yung brakes nito maalikabok na madumi kasi ito ngayon, kaya hindi nyo maririnig yon. Yung kasing nireview ko noong una, sobrang linis no, na at kakalabas lang sa kasa halos, kaya sobrang kiskisan pa yung brakes niya, sobrang kiskisan, kaya sobrang solid yung tunog na talaga, talagang skidding sound. So anong nangyari, mabigat ang motor, sobrang bigla at sobrang lakas ng pagkakapreno ko, nag-lock ang preno sa rear brake pero gumana sa ABS. Yun yung explanation niya. Nag-lock pa rin siya, gaya na nakita nyo ngayon. Ewan ko kung narinig nyo nag-skid pa rin siya, pero dahil sa ABS pinigilan niya yung tuloy-tuloy na pag-skid, na kapag tumuloy pa yung pag-skid doon na tayo ma-aksidente. Pinigilan niya, nagsoli siya sa kamay ko, and doon ko rin naramdaman yon noon. Doon ko rin naramdaman yung sabi ko bakit bakit pumalag yung sa may daliri ko. By that time, nadala na lang din ako ng panic ko. Nalimutan ko na yung function ng ABS, na nagsosoli nga pala talaga yun sa daliri. Kasi naranasan ko na siya sa Honda PCX noon, na pangatlong motor na nireview ko sa buong motovlogging career ko. Pangatlong motor na nireview ko. Talagang binigla ko rin siya. Malakas kasi ang grip ko, guys. Hindi naman sa pag-ano, pero malakas kasi ang grip ko, kasi dati kasi ako actually hanggang ngayon nag-workout, nag-gym ako, and isa yun sa medyo core ng training ko, yung grip sa weightlifting. Kaya malakas talaga yung grip ko. Kaya yung iba gumawa ng video, hindi nila mapaskid to, kasi ibig sabihin para mapaskid mo to, kailangan mo ng malakas na grip at biglaan, malakas at biglaan para mo siya ang pinoportray ko kasi na scenario, yung pang aksidente talaga, yung mabibigla ka talaga, may adrenaline rush na magigrip mo talaga siya ng biglaan na sobrang lakas. Yun yung gusto kong ipakita dun sa video ngayon. Hanggang sa mga future videos ko pa, yun yung mga gusto kong makita. So yung iba, gumawa sila ng video pero hindi nila mapaskid yung
yung NMAX. Sabi nila okay naman yung brakes, di naman nag-i-skid. Pero ako napaskid ko siya given the fact na magaan ako, dahil nga biglaan, malakas at biglaan yung pagpreno ko, kagaya ng mga sa mga emergency cases. At the same time mabigat yung motor mismo, no? So marami pa akong i-reveal sa inyo na hindi nyo pa alam dito sa NMAX. Tapos idadagdag ko lang 7.1 liters ang kanyang fuel tank. Marami din nagtatalo na hindi naniniwala 7.1. Tapos may mga baguhang motovloggers na nagsasabi na 6.6 liters pa rin. So nagkakos ng confusion dun sa mga tao. Tapos pinapakitaan pa nila na ito yung source ko. Tinignan ko yung source nila sa internet. Europe version ng NMAX. Hindi naman yun yung inano sa atin eh. Hindi naman yun yung nirelease sa atin eh, na NMAX eh. Diba? Hindi yun yung eksaktong unit. Ngayon, paano ko masasabi or bakit ako naging confident dun sa sinabi ko na 7.1 liters? Dahil may manual po ito. No, dun sa manual niya, dun nakasulat yung actual specs niya. And natuwa naman ako dahil si Sir Sack of Makina is nag-review na siya nitong NMAX 2020, and dun niya talaga sinabi na 7.1 liters. So yun, dahil nga reliable si Sir Sack as motorcycle media, masaya ako na sa kanya mismo nanggaling, kasi marami ding ibang motovlogger na nagsabi na 6.6 liters pa rin yung fuel tank capacity, which is maling information na nagiging misinformation na yun sa mga users. So yun, again, yung bato ng ilaw niya, ayan, sakto lang, bitin ako. Kung medyo malabo mata mo, medyo mabibitin ka rin. So I highly recommend magpakalapit tayo ng mga auxiliary lights. Makikita nyo yung panel gauge niya dito is merong printed na picture na may-ari, no? Ganda nga eh, natuwa nga ako eh. So medyo hindi na super stock to, pati yung kanyang grabe acceleration, no? Papalo ka dito ng 100 na hindi mo nararamdaman sa sobrang comfortable ng motor na to eh. Tapos yun nga lang, syempre 4 valves na siya, so tendency medyo mas malakas siya sa gas. So pinang long drive to from San Pedro Laguna to Quezon, Lucban, Quezon, naka 300. May sobra pa naman pero naka 300. Tipid na din siya dahil blue core. Pero syempre kung medyo sanay ka sa mas matitipid na motor, maninibago ka. Lawak ng turning radius, grabe. Ganito din kasi yung X-Max eh, kaya kapag naiganto mo ng gusto, talagang pwede kang patumba. Lawak ng turning radius niya. Tapos pag may kill switch sa side stand, pag sinide stand ko, namamatay yung headlight sa unahan. Pero teka lang ha, gusto ko lang ipakita sa inyo yung headlight one more time. Wala kung may dadaan dito. Keyless na siya. Ito yung headlight niya. Sa akin parang mas trip yung headlight nung dating NMAX, pero mas trip yung signal light na itong bagong NMAX. Pero yung tail light, mas trip ko tong bago. Ganda ng tail light nito eh, oh. Tol, tatanong tayo. Ganda ng tail light nito eh, no? So bago pa to, wala pa tong plaka. Tatanong tayo kasi pinakabitan niya ng bracket eh. Itong bracket eh. May tatanong lang ako sa'yo. Halika muna, may tatanong lang ako sa'yo. Magkano score mo sa dito? Magkano score mo dito? 2.5. 2.5? Oo, 2.5. Kasya ba kayo? Kasya sir. Ito 2.5. 2.5 tapos hindi, ang tanong kasi sa akin, yung bracket neto iba sa version 1. Magkaiba. Magkaiba. Kasi inaano no iba kung kasya ba yung bracket ng version 1, hindi. Pasadya. Naglabas na nito. Si Sek lang talaga naglabas, no? Dinayo mo pa to eh, no? Ayun, yun yung sagot ko dun sa buksan nga natin. Nakikita naman dito. Ayun, no? Oo nga, iba nga yung bracket niya. So iba bracket ng NMAX 2020. So sa magkapakabit ng lalagyanan ng top box.
iba na po, hindi na kasya yung version 1. So ipo-full review ko pa to kapag ka maliwanag na. Ngayon quick lang na nag-explain lang ako. Ay, nilipat mo na dito yung ano side mirror, kaya pala yung bago ko eh. Saan mo to pinalipat? Doon din sa kalo. Gastos mo. Okay. Magkano pa ganito? Ito, 1.6 kasama yung bracket. Side mirror. 1.6 kasama bracket. Sa Okay. Carriedo. Sa Carriedo. Carriedo Station. So yun guys, quick run through lang. In-explain ko lang yung brakes. Okay, magalala, re-review ko pa to ng buo. Yung likes and dislikes talaga. Yung mga detalye na hindi ko pa nasasabi, sabihin ko. Maraming salamat kay Sarkis. Shout out. Didikitan natin to pag maliwanag na ng sticker ko. Pero yun, salamat sa panonood. Always keep it cool and ride safe. Always, this is Nedriano. Bye now.